Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 56 hanggang 63. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pinaalis si Francis gamit ang kanyang mga mata na wala si Mildred sa kanyang sarili sa kanyang pag-iisip. Sa hitsura, si Francis ay tila isang batang 14 na taong gulang na kabataan, ngunit ang lamig, kalmado at pangunawa sa kanyang mga mata ay tila hindi tao. Kahit si Francis mismo ay hindi napagtanto na ang kanyang bloodline pati na rin ang ugali ay nagbago sa pagsasama ng mata. Teng! Isang kabataang nakadamit ng scholar ang dumaong sa tabi ni Mildred, si Charlie yon. Mildred, mabilis bang umalis ang batang yon? Nabigo ba ang pinakamagandang babae sa Feather Cloud City? Bahagyang nagulat si Charlie. I failed. Parang hindi siya normal na kabataan. Umiling si Mildred. Biglang lumitaw ang isang matandang boses, "Huwag kang mag-alala Mildred, hindi ko inaasahan na gagana ito." Isang matanda na nakasuot ng kulay abo ang lumitaw sa likod ng dalawa. Matanda. Agad namang binati ng dalawa ang matanda. Ang summit ay malinaw na may isang elder na nangangasiwa sa kaganapan at ang elder na iyon ay ang matandang ito. Hindi nagtagal, nakipag-away siya sa mahiwagang molten core kaya medyo namutla ang kanyang mukha. Mildred, nagtagumpay ka na sa pagkaantala sa kanya ng kalahating oras para masunog ang isang insenso. Na-set up na ang pangalawang resolusyon. Nagningning sa mga mata ng matanda ang layuning pumatay. Gagawin mo ba talaga ito? Ang hindi pagnanais ay lumitaw sa mukha ni Mildred. Napakalaki ng kanyang potensyal. Kapag naging masyadong malakas ang pamilya Hanford, masisira ang pamilya Cole. Sabi ng matanda. Pero elder, kung mamatay si Francis, iuugnay ito ng pamilya Hanford sa pamilya Cole. Medyo nag-alinlangan si Charlie. Hehe, ang mga patay na henyo ay walang halaga. Higit pa rito, siya ay mula lamang sa isang branch sect at ang aming plano ay perpekto. Si Francis ay hindi mamamatay malapit sa bakuran ng pamilya Cole. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Shua! Habang sinabi niya na nawala ang kanyang figure sa kadiliman, ang kanyang bilis ay 2 beses na mas mabilis kaysa kay Charlie. Napakalungkot. Nagkatinginan sina Mildred at Charlie na may simpatiya sa kanilang mga mata. Si Francis ay lumakad ng mag-isa pababa ng burol. Sa oras na ito, natapos na ang summit kaya wala pang masyadong tao sa daan. Hindi alam ni Francis kung bakit, ngunit nagkaroon siya ng hindi mapakali na pakiramdam na parang siya ay binabantayan. Isang layuning pumatay ang nagpakibot sa kanyang kaliwang mata. HM. Tahimik na binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Biglang lumitaw ang malabong asher na liwanag sa kanyang mata. Sa dilim, ito ay mas maganda. Si Francis ay muling pumasok sa enhanced vision mode. Ang madilim na gabi ay kasing linaw ng araw sa kanya. Nakikita niya ang lahat sa isang 10 milyang radius, kung ito ay araw, ang distansya ay doble. Ang pakiramdam ng mga sobrang pandaman na ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at kalmado. Shua! Sa ilalim ng kanyang pag-scan, biglang nakakita si Francis ng isang figure sa isang puno ilang daang talampakan ang layo. Ang figurang iyon ay nakasuot ng kulay abong balabal at pinaghalo ng mabuti sa puno, hindi siya madarama ng mga normal na tao. Gayunpaman, malinaw na nakita ng mata ni Francis kung sino ang tao. Siya yun. Tumalo ng puso ni Francis. Nakita na niya ang nakatatandang kulay abong ito, ang taong ito ang nakalaban sa misteryosong pilak na figura noon. Hindi maganda. Ang taong ito ay malamang na isang elder ng pamilya Cole at malamang gusto niya akong patayin. Gulong-gulo ang isip ni Francis. Ang kanyang pagganap ay napakahusay, kaya't kahit na ang mataas na antas ng pamilya Cole ay nagsimulang mapansin siya. Sa kabutihang palad, itinago ko ang aking tunay na paglilinang. Nagkunwari si Francis na wala siyang nakita at gumamit siya ng normal na bilis para bumalik sa pamilya Hanford. Papalapit na siya ngayon sa teritoryo ng mga pamilyang Hanford. Nakaramdam ng kakaiba si Francis, bakit hindi umaatake ang kalaban? Muli niyang binuksan ang kanyang supervision at pinagmasdan ang kanyang paligid. Mayroong isang malayong lugar 6 o 7 milya sa teritoryo ng sekta ng Hanford. Alam ni Francis na ito ang huli at tanging lugar na sasalakayin nila. Bakit sila aatake malapit sa teritoryo ng mga pamilyang Hanford?
Umikot ang isip ni Francis at nalaman niya kaagad ang sagot. Kung namatay si Francis malapit sa summit, malinaw na magdudulot ito ng mga hinala ng pamilya Hanford at sisisihin nila ang pamilya Cole dahil ang summit ay nasa loob ng teritoryo ng mga pamilyang Cole. Ang plano ng mga pamilyang Cole ay hayaang mamatay si Francis sa sariling teritoryo ng sekta ng Hanford. Sa ganitong paraan ang sekta ng Hanford ay walang katibayan at ebidensya para sisihin ang iba. Anong matalinong plano? Agad na inikat ni Francis ang kanyang inner strength at tumakbo patungo sa front gate ng pamilya Hanford. Kailangan ko lang marating ang bakuran malapit sa pamilya Hanford. Maraming bantay doon at ang pamilya Cole ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na patayin ako kung ganoon. Nakapagdesisyon si Francis. Sa pag-iisip hanggang dito, lalo pang bumilis ang kanyang bilis. Itinago ng brat na ito ang kanyang tunay na cultivation. 6 na milya. 5 milya. 4 na milya. Papalapit ng papalapit si Francis sa front gate. So. Biglang may lumabas na 2 figura mula sa front gate ng Hanford sect. Sa suot nila, parang taga-Hanford. Sect sila. Para kay Francis, magandang balita ito dahil ang nasa likod ay kailangang mag-ingat sa 2 ito. Inilibot ng kaliwang mata niya ang mukha ng 2. Parehong nasa katanghaliang gulang ang 2 at ang kanilang kultibasyon ay parehong umabot sa ika-6 na ranggo. Ang isa sa mga mukha ay sobrang pamilyar. Siya nga, Jeric. Nagulat si Francis. Ang isa sa 2 cultivator ng ika-6 na ranggo ay ang ama ni Tirso, si Jeric. Si Jeric at ang ibang tao ay casual na lumapit kay Francis. Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Francis. Kung ibang tao ang dumating, hindi siya maghahinala, ngunit kung ang isa sa kanila ay si Jeric, agad itong maglalagay sa kanya ng alerto. Pigilan mo siya, pagkatapos ay patayin siya ng mabilis hanggat maaari. Sabi ni Jeric sa isa pang mandirigma sa ika-6 na ranggo. Dahil gabi na at medyo malayo pa ang pagitan ng 2, hindi alam ni Jeric na nakita na ni Francis ang kanyang mukha. So, ang matanda sa likod ay biglang bumilis nang dumating ang 2 grupo mula sa magkabilang gilid. Naramdaman ni Francis ang panganib na nagmumula sa matanda, hindi siya natakot kay Jeric at kasamahan. Ngunit labis siyang nag-iingat sa nakatatanda sa mga pamilyang Cole. Ang elder ng pamilya Cole ay umabot na sa ika-7 ranggo, hindi na siya martial artist, isa na siyang martial master. Bahagyang lumulutang na fairy. Biglang tumaas ang figura ni Francis. Ang bilis naman. Nagbago ang ekspresyon ni Jeric at nang maghiwalay ang 2 sa 2 magkaibang direksyon na humaharang sa landas ni Francis. Kung hindi nila mabilis na mapatay si Francis, malalaman ang kanilang pagkakakilanlan. Kung hindi namatay ang isda, ito ay dahil nasira ang lambat. Ibig sabihin isa lang sa kanila ang dapat mamatay. Patayin. Sabay na sinalakay ng 2 tao mula sa pamilya Hanford si Francis. Malamig na umaagos na espada. Agad na naging malamig na liwanag ang talim ni Jeric. Malinaw na alam ni Francis kung gaano kalakas ang cold flowing sword dahil nakipag-away siya kay Tirso noon na gumamit din ng kasanayang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang cold flowing sword ni Jeric ay umabot na sa pinakamataas na antas at sa kanyang paglilinang sa mga huling yugto ng ika-6 na ranggo, ang pag-atake ay mas nakamamatay. Emperor Windfist. Mula sa gilid ay dumating ang isang malalim na tunog ng pagsipol, ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sabay na umatake. 2 pinakamataas na ika-6 na ranggo ang lumalaban sa ika-5 ranggo, ito ay malinaw na hindi patas. Higit pa rito, naroon pa rin ang pagpatay sa elder ng pamilyang Kiyo. Kapag nangyari ang isang aksidente, ang matanda ay magagawang ayusin ito gamit ang kanyang ika-7 ranggo na lakas. Bahagyang lumulutang na fairy. Bahagyang microstep. Inilipat ni Francis ang 2 kasanayang ito sa pinakamataas at halos hindi niya nagawang makaiwas sa mga pag-atake. Unang tindig ng Starfinger. Biglang tumaas ang aura ni Francis sa ika-6 na ranggo. Shua. Ang isang asher na liwanag ay parang bulalakaw habang ito ay dumaan at tumama sa espada ni Jeric. Dang! Naramdaman na lang ni Jeric na namamanhid ang kanyang braso at naputol ang kanyang talam sa kalahati. Kasabay nito, isang magulong inner strength ang bumasag sa kanyang katawan. Wow! Agad na umubos si Jeric ng isang subo ng dugo at ang kanyang ekspresyon ay naging masama, Starfinger. Paano mo nalaman yon?
At ang iyong cultivation. Starfinger. Ito ang pinakamahusay sa pinakamahusay na peak na nirerango ang martial arts. Kapag ito ay ginamit, walang makatiis. Maging si Jeric ng pinakamataas na ika-6 na ranggo ay nakatanggap ng mga panloob na pinsala mula sa pagharang sa kasanayang ito. Mamatay. Muling umatake si Francis at kahit na ang mga galaw na ito ay hindi ang kanyang pagpatay na hakbang na Starfinger ay nagdagdag pa rin ito ng mga pinsala kay Jeric. Emperor Windfist. Ang iba pang pang-6 na ranggo ay lumabas mula sa likuran upang iligtas si Jeric. Hindi naisip ng dalawa na ang tunay na cultivation ni Francis ay nasa ika-6 na ranggo at natutunan niya ang Starfinger. Kung gusto ni Francis na patayin si Jeric ngayon, kailangan niyang gawin ang pag-atake mula sa likuran. Mamatay. Walang pakialam si Francis sa pag-atake mula sa likuran at muli niyang ginamit ang Starfinger. Ang mahinang Asher na liwanag ay maganda sa gabi. Po! Tinamaan ng daliri ang kanyang target. Nanlamig ang katawan ni Jeric nang lumitaw ang isang buta sa kanyang dibdib. Plop! Doon natapos ang buhay ng isang magsasaka sa ika-6 na ranggo. Ito ay dahil sa katotohanan na ang Starfinger ay napakalakas at ang metal wall technique ni Francis ay nagdagdag ng higit na lakas sa kasanayang ito. Emperor Windfist. Kasabay nito, ang buong pag-atake mula sa ibang pang-6 na ranggo na mandirigma ay umabot sa kanyang katawan. Hindi makaiwas si Francis, ang pinakamahusay na magagawa niya ay ilipat ang kanyang katawan para hindi tamaan ang kanyang mga vitals. Bam! Nang tumama ang kamao kay Francis, ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging maluwag at masaya. Ang elder ng pamilya Cole sa malayo ay may ngiti din sa kanyang mukha, isang karapat-dapat na kalakalan kung papatayin nila si Francis kapalit ni Jeric. Metal Wall Rebound. Bulalas ni Francis habang tinitipon niya ang lahat ng kanyang inner strength at inilagay ito sa metal wall technique. Ang kanyang buong katawan ay naging isang metal na pader habang ito ay rebound ng pag-atake. Crack! Tumagas ang dugo mula sa bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki nang maramdaman niya ang malakas na panginginig ng boses na dumaloy sa kanyang braso. Teng! 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 Napaungol sa sakit ang tao habang napaatras siya. 57. Metal Wall Rebound. Ang biglaang pagbabago ay ikinagulat ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang metal wall technique ay medyo sikat sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, karamihan sa mga magsasaka ay maaari lamang sanayin ito sa ika-4 na antas. Gayunpaman, sinanay ito ni Francis hanggang sa ika-5 antas. Ang ika-5 antas ng metal wall technique ay nangangahulugan na hindi lamang tumaas ng husto ang kanyang depensa, mayroon din itong tiyak na rebound effect. Kung ito ay sa isang awayan, kailangan lang ni Francis na gamitin ang hakbang na ito at maaari niyang i-rebound kaagad ang mga pag-atake mula sa mga cultivator na nasa ika-4 at ika-5 ranggo at malubhang masugatan sila. Hindi naisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na si Francis ang may ganitong hakbang. Ang malakas na katawan ni Francis ay umiwas sa pag-atakeng iyon at siya ay nakatanggap ng mga light injuries mula sa rebound. Starfinger. Ginamit ni Francis ang kanyang pinakamalakas na galaw habang ang kalaban ay natulala. Shua! Isang mahinang berdeng ilaw ang dumating at tumago sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Plop! Ang isa pang magsasaka sa ika-6 na ranggo ay natapos ang kanyang buhay. Bakas sa mukha ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang kawalang paniwala at pagkagulat habang pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo. Bahagyang lumulutang na fairy. Hindi nag-atubili si Francis habang ginamit niya ang kanyang speed skill sa pag-sprint patungo sa front gate ng pamilya Hanford. Sa sandaling ito, 3 milya na lang ang natitira at sa bilis niya, sandali lang ang kailangan niya. Brat, saan ka tumatakbo? Bulalas ng nakaabo na nakadamit na matanda habang siya ay naging malabo, hinahabol siya ng mas mabilis. Bagamat napakalalim ng speed skill ni Francis, ang taong humahabol sa kanya ay isang martial master. Ang martial path ay nahati sa 9 na ranggo na ang bawat 3 ranggo ay may malaking pagkakaiba. Ang mga cultivator ng ika-4 hanggang ika-6 na ranggo ay pinangalan ng martial artists at ang mga cultivator ng ika-7 hanggang ika-9 na ranggo ay kilala bilang martial masters. Parang bangin ang pagkakaiba ng dalawa. Pinaikot ni Francis ang lightly floating fairy sa maximum, ngunit naramdaman pa rin niya ang hangin sa likod niya na palapit ng palapit. Napakabilis. Tinansya ni Francis na ang bilis ng kalaban ay doble sa kanya.
Makalipas ang 15 paghinga, nasa loob ng 10 yarda mula kay Francis ang kulay abong nakasuot na elder. Huminga ng malalim si Francis at itinulak ang air crossing breathing technique sa limitasyon. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, ang bilis ni Francis ay mas mabilis pa ng 10 hanggang 20% kaysa karaniwan. Ang kanyang lightly floating ferry ay nangangailangan lamang ng kaunti pang pagiging perpekto upang maabot ang mataas na antas. Dapat siyang maalis. Nanginig ang puso ng matanda nang makita niya ang potensyal ni Francis. Kung mabubuhay ang isang henyong tulad niya, magagawa niyang maging isa sa pinakamalakas na tao sa Feather Cloud City sa loob ng 10 taon. Malapit na. Malapit na. 2 milya lamang ang pagitan ni Francis at ng gate ngayon. Ngunit kasabay nito, papalapit na rin ang nakatatandang kulay abong nakadamit. Mamatay. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay nagpadala ng isang palad na kumikinang na ginto. Habang ginagawa niya yon, isang alon ng hangin ang umatake kay Francis. Bilang isang martial master, hindi na kailangang lumaban sa malapitang labanan ang nakagray na nakadamit na elder dahil maaari siyang umatake sa hangin. Puo! Unang tumama kay Francis ang alon ng hangin. Lightly floating spatial ferry. Biglang tumalon si Francis. Teng! Muli siyang tumalon at ginamit ang wave of air bilang booster. Ano? Hindi nakuha ang pag-atake ng mga matatandang nakasuot ng kulay abong damit. Takbo. Si Francis ay nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong habang siya ay tumatakbo, umaasang makaakit ng atensyon. Mamatay. Doble jumping. Kaya ko rin. Tumalon din sa himpapawid ang gray-robed elder double. Bilang isa sa mga elder ng pamilyang Cole, natural na mayroon siyang access sa mga peak rank speed na kasanayan at nasanay niya ito sa mataas na antas. Teng! Teng! Malinaw na si Francis ay hindi isang taong maghihintay sa kanyang kamatayan at sa mahalagang sandali, nagawa niyang mag-triple jump. Pero sa ganitong paraan, mas naging close ang dalawa. Halos magkasabay na bumagsak ang dalawang pigyera sa lupa. Cloud/Pum. Muling sumalakay ang matanda na nakadamit na kulay abo, ang airwave lamang ay maaaring agad na pumatay sa mga magsasaka na nasa ikalimang ranggo. Puff! Ginamit ni Francis ang metal wall technique para harangin kaagad ngunit kahit noon pa man, nasugatan siya. Kung ito ay ibang tao sa ika-6 na ranggo, malamang na napilayan sila kaagad. Ang mga pag-atake sa himpapawid ng martial masters ng ika-7 ranggo ay bahagyang humina dahil ang kapangyarihan ay umalis sa katawan. Ngunit kung ang isa ay umabot sa ika-8 ranggo, ang pag-atake sa himpapawid ay magiging katumbas ng pinsalang natamo nila sa malapitang labanan. Ayon sa mga alamat, kung ang isa ay umabot sa ika-9 na ranggo, ang mga pag-atake sa himpapawid ay magiging mas malakas kaysa sa pag-atake ng katawan sa katawan. Mapalad na ang matanda ay nasa ika-7 ranggo lamang at hindi ika-8. Matapos tumama muli si Francis, ginamit niya ang aftershock para itulak siyang muli. Binubuksan ng ulap ang mga bundok. Sa sandaling ito, ang matanda na nakasuot ng kulay abong lalaki ay nagpadala ng isang mapangwasak na makapangyarihang palad kay Francis. Ang pag-atake nito ay hindi maiiwasan. Kung ito ay ibang tao sa ika-6 na ranggo sa loob ng Feather Cloud City, mawawalan sila ng kahit kalahati ng kanilang buhay kung hindi lahat. Sa ilalim ng presyon, ang mata ni Francis ay itinulak sa mga limitasyon nito. Sa kanyang mga mata, ang paggalaw ng matanda ay naging mas mabagal at mas mabagal, maging ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay nakita ni Francis. Maging ang maliliit na kapintasan ng matanda ay nakita niya. Mahiwagang wind palm. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Francis ang kakaibang galaw. Ho! Biglang binigay ni Francis ang One with the Heavens aura. Sa sandaling iyon, muling lumitaw sa itim na dimensyon ng kanyang kaliwang mata ang eksena ng dalagang gumagamit ng galaw na iyon. Ang katotohanan na kinopya niya ang One with the Heavens aura ni Wong ay nagdulot kay Francis ng mas maraming insight sa palad. Anong klaseng galaw ito? Naramdaman ng matanda na nakadamit na kulay abo na ang palad ng kanyang kalaban ay may natural ngunit hindi maipaliwanag na pakiramdam. Mahiwagang wind palm. Bumagsak si Francis sa hangin at isang azure glow ang nabuo sa loob ng kanyang palad habang umaatake siya. Ang palad ay tila nagmula sa kalikasan mismo. Ulap na binubuksan ng kabundukan. Malakas ang banggaan ng dalawa. Pong! Isang napakalaking butas ang naiwan kung saan nagsasalpukan ng dalawang galaw.
Naramdaman ni Francis ang isang magulo at nakakagulat na malakas na inner strength na dumaloy sa kanyang katawan kahit na ang ikalimang antas ng metal wall technique ay hindi ito napigilan. Ang tunay na pagkakaiba sa pagitan nila ay antas ng paglilinang. Wow! Si Francis ay nagluwa ng isang subo ng dugo ngunit ginamit pa rin ang natitirang enerhiya para itulak pa siya palabas. Paano? Namuti ang mukha ng matanda sa paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Kung may manonood, natulala sila dahil ang isang martial master ng 7th rank ay nasugatan ng isang 6th rank youth. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang palad ni Francis noon ay hindi hihigit sa Starfinger, ngunit ang lalim ng kasanayang ito ay lumampas sa mga limitasyon ng pinakamataas na ranggo ng martial arts. Nagkaroon ng isang tiyak na presence sa pagitan ng martial arts. Ang pinakamataas na ranggo ng martial arts ay ang Holy Martial Arts, ang pagkakaiba ng dalawa ay parang langit at lupa. Ang mysterious wind palm ni Francis ay nalampasan ng pag-atake ng Elder sa mga tuntunin ng kalaliman. Isa ito sa mga pakinabang na mayroon siya. Ang isa pa ay ang metal wall technique ni Francis ay umabot na sa ikalimang antas na ginawang mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa nakatatanda. Ang huling bentahe ni Francis ay nasugatan ng Elder nang makipaglaban sa pilak na figura at nakita ni Francis ang mga pinsalang natamo ng Elder at eksaktong tama ang mga puntong iyon. Kaya naman, nasugatan ng matanda at hindi man lang siya nagpapahinga o nagpagaling sa kanyang sarili. Kaya may panganib na mamatay siya. Ha ha ha. Magkikita tayo mamaya. Tumawa si Francis habang tumatakbo patungo sa front gate. Ang maputlang mukha na nakatatandang nakakuyom lamang ang kanyang mga ngipin at tumitig kay Francis na tumatakbo palayo. Si Francis ay palapit ng palapit sa front gate at sa sandaling ito, nakita niya ang abuhing nakasuot na matandang lalaki na sumanib sa gabi. Ho! Nagpakawala ng hininga si Francis saka uminom ng ilang gamot na table tas. Sa kwarto niya. Umupo si Francis na nakapikit na sinusubukan ang kanyang makakaya upang makabawi. Kung walang 10 hanggang 15 araw ng paggaling, hindi ako ganap na gumaling. Ngunit ang Elder mula sa pamilyang Cole ay mas nasugatan. Bulong ni Francis sa sarili, puno ng kilig ang kanyang mukha. May karapatan siyang ipagmalaki na tumakas mula sa isang martial master at saktan siya, ngunit alam ni Francis na ito ay dahil lamang sa nasugatan na ang kalaban at ang kanyang mysterious wind palm ay tumama sa kritikal na punto. Para sa mga susunod na araw, nanatili si Francis sa bahay, nakatuon sa pagpapagaling sa sarili. Habang nagpapagaling siya, hindi niya masanay ang karamihan sa kanyang mga kasanayan tulad ng metal wall technique at Starfinger, kaya ginamit niya ang oras upang subukan at makakuha ng mga insight mula sa dalawang magkaibang eksena. Ang mga eksena ay pagmamayari ng batang babae mula sa kanyan at ang isa ay mula kay Wong. Ang hakbang ni Wong ay mas simple upang maunawaan at sa loob ng 2 araw, natutunan ito ni Francis. Pagkatapos, nagsimulang makakuha ng insight si Francis sa mysterious wind palm at Starfinger. Kahit isang galaw lang ang mysterious wind palm, nakakabaliw ang hirap nito. Sa makatuwid, ang pag-unlad ay mabagal. Kinailangan ni Francis na mag-concentrate ng higit pa sa pagkuha ng mga insight sa Starfinger at kumpara sa mysterious wind palm, mas madali ito. Ang katotohanan na natutunan niya ang hakbang ni Wong ay naging mas madali para sa kanya na maunawaan. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, ang kaliwanagan ni Francis sa Starfinger ay umabot na sa ika-4 na antas. Sa mga unang araw, hindi siya makapagsanay ng maayos dahil nasugatan pa rin siya, ngunit nang gumaling siya ng 70 hanggang 80%, muling nagsimulang magtanim si Francis. Shua! Shua! Ang dulo ng daliri ni Francis ay paulit-ulit na tumusok at ang kanyang lakas sa inner ay naging matalas at mas matalas. Mula nang malaman niya ang galaw ni Wong, ang Starfinger ni Francis ay tumaas sa isang katawa-tawang bilis. Shoo! Biglang, isang malabong asher na ilaw ang lumabas mula sa dulo ng daliri ni Francis. Pew! Isang maliit na butas ang lumitaw sa dingding. Nakamit na ang Spatial Starfinger. 58. Spatial Starfinger. Lumakas ang kaligayahan sa puso ni Francis. Sa sandaling ito, kung may ibang naruroon, mabigla sila, naabot kaya ng kabataang ito ang ika-7 ranggo sa murang edad. Alam ng lahat na ang martial masters lang ang makakapaglabas ng kanilang inner strength sa hangin. Atake through the air, ito ay isang antas na pinangarap ng karamihan sa mga magsasaka. Ngunit, si Francis ay hindi isang martial master, ang kanyang kultibasyon ay umabot sa ika-6 na ranggo hindi pa nagtagal.
Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-abot ng Starfinger sa ika-4 na antas. Sa ika-4 na antas, maaaring paikliin ng isa ang kanilang inner strength at ishoot ito sa hangin. Malinaw, ang kasanayang ito ay mas mahirap sanayin na ang iba, maging si Elder Hanford na nagbabantay sa Martial Arts Library, ay nakaabot lamang sa ika-3 antas noon. Ipinagpalagay ni Elder Hanford na ang kasanayang ito ay maaaring isang kalahating hakbang na Holy Martial Art. Kahit na ang mga henyo ay kailangang maging ika-7 ranggo man lang upang sanayin ang kasanayang ito sa ika-4 na antas. Sa makatuwid, hindi narinig ng mga magsasaka na nasa ika-6 na ranggo ang pag-atake sa himpapawid. Break. Isang berdeng liwanag ang sumilay sa hangin at tumama sa bintana 2 metro ang layo. PSH. Isang malakas na tunog ang narinig nang masira ang bintana. Dahil ang Starfinger ay kaka-rating pa lamang sa ika-4 na antas, ang pinsalang natamo nito ay hindi mataas, ito ay halos kalahati lamang ng close combat power. Pero kahit na ganoon, ang daliri ay kaya pa rin pumatay ng mga normal na martial artist. Sa susunod na 2 araw, pinagsama-sama ni Francis ang kanyang Starfinger. Sa loob ng kanyang isipan, sinubukan pa rin niyang makakuha ng mga insight tungkol sa One with the Heavens feeling. Po! Kahit papaano ay nagawa ni Francis na may saksak ang magkasunod na mga daliri. Ang pinsalang natamo ng mga ito ay 60 hanggang 70% ng kanyang malapitang pag-atake sa labanan, ngunit kapag ang hanay ay lumampas sa 2 metro, ang kapangyarihan ay makabuluhang bababa. Kung pumapatay si Francis, maaari niyang patayin ang halos sinumang cultivator sa ilalim ng ika-7 ranggo sa isang daliri lamang. Tiwala si Francis na hindi na siya magugulo sa pakikipaglaban muli sa elder ng pamilya Cole. Ho! Lumabas si Francis ng silid at naamoy ang nakakapreskong hangin. Matagal nang nasa liblib na pagmumuni-muni si Brother Francis, kaya malamang na nagkaroon ng isang uri ng pambihirang tagumpay, di ba? Nakangiting sabi ni Angelica habang naglalakad. Mayroon akong ilang mga insight pagkatapos ng summit. Sagot ni Francis. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya lumabas ng kanyang silid ay dahil siya ay nagpapagaling dahil siya ay malubhang nasugatan noong araw na iyon. Nang marinig ito, agad na natuwa si Angelica. Dahil magkapit-bahay, madalas magkita ang dalawa kaya hindi naiwasan ng konting sparring. Pinigilan pa rin ni Francis ang kanyang cultivation hanggang sa ika-5 ranggo, ngunit madalas niyang inilalabas ang One with the Heavens aura kapag nakikipag-sparring kay Angelica. Si Angelica ay tumataas ng paunti-unti at natutunan pa niya ang isang peak-rank martial art. Espiritual na wind slice. Isang lilang glow ang lumitaw sa kanyang jade na parang mga daliri habang pinalapot niya ang kanyang inner strength sa kanyang palad. Ang bawat hiwa na ginawa niya dito ay maaaring tumago sa bato. Spiritual wind slice. Kailan nagkaroon ng ganoong kasanayan si Angelica? Bulalas ni Francis. Ang lalim ng spiritual wind slice ay halos kapantay ng kanyang Starfinger. Ang bentahe ng spiritual wind slice ay ito ay mabilis at matalim, samantalang ang Starfinger ay nagsusumikap para sa purong kapangyarihan. Haha, naging isa ako sa 4 na mahusay na henyo, kaya ito ang gantimpala na ibinigay sa akin ng mataas na antas. Masayang sabi ni Angelica. Ano? Mukhang medyo may mahalagang bagay ang nangyari habang nagpapagaling siya. Wala bang natanggap na premyo si Brother Francis? Sa pagkakataong ito ay si Angelica na ang makaramdam ng kakaiba. Hindi. Umiling si Francis. Logically, dapat ay nakakuha siya ng mas magandang premyo kaysa kay Angelica dahil mas mataas pa ang kanyang ranking. Dapat kang magtanong sa isa sa mga matatanda. Sabi ni Angelica. Habang nakikipag-sparring kay Angelica, nalaman ni Francis ang isa pang nakakagulat na balita. Ang unang nakatali sa kanya sa tuktok, si Wong, ay naglaho sa hangin. 10 araw na ang nakalipas mula nang matapos ang summit. Bakit siya mawawala nang walang anumang bakas? Nadama ni Francis na hindi ito kasing simple ng hitsura nito. Mapapatay kaya si Wong? Umiling si Francis. Hindi siya malapit kay Wong o ano paman. Pagkatapos ng sparring, naghiwalay ang dalawa. Dahil si Angelica ay nakakuha ng premyo, dapat din akong makakuha ng isa. Tiwalang nag-isip si Francis. Tutal nakatali muna siya. Ngunit ngayong wala na si Wong, siya ang nauna. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Martial Arts Library kung saan nakita niya si Elder Hanford. Kuya Zhao. Binati ni Francis ang elder na nangangasiwa sa library.
Pumunta ka sa akin para sa mga gantimpala, tama ba? Baka sa mukha niya ang pagod. Oo, tama yan. Hindi itinago ni Francis ang kanyang intensyon. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng may paghanga at pagmamalasakit, mas mahusay ka kaysa sa inaasahan ko sa summit. Nambobola mo ako. Kung wala akong tulong ni Elder Hanford, wala akong ganoong tagumpay ngayon. Mapagpakumbaba na sabi ni Francis. Not arrogant at all, you're really a shape-able genius. Just a few days ago, I asked the head of the family to let you in the third floor of the martial arts library. Ikatlong palapag ng martial arts library. Bumilis ang puso ni Francis. Sa sekta ng Hanford, ang ikatlong palapag ay isang alamat lamang. Hindi pa ito nabubuksan noon. Ang ikalawang palapag ay naglalaman na ng peak rank martial arts. Kung gayon, ano ang hawak ng ikatlong palapag? Ang pagmamataas na ipinakita ni Linden ay tiyak na may suporta dito. 8 o 9 sa 10 ay konektado ito sa ikatlong palapag. Bagaman walang anumang holy martial arts sa ikatlong palapag, mayroon pa ring bahagyang holy martial arts para sa mga henyo na makakuha ng insight. Ang mga taong hindi sapat ang taas ng cultivation ay walang makukuha sa pagpasok sa makatuwid, ang ikatlong palapag ay sarado. Si Linden lamang ang nakapasok kahit na ang kanyang kultibasyon ay nasa ilalim ng ikapitong ranggo. Paliwanag ni Elder Hanford. Ang pag-unawa ay ipinakita sa mukha ni Francis. Nauna si Linden sa family sparring contest at bilang adopted son ng pinuno ng sekta, nakapasok siya sa ikatlong palapag. Salamat kuya sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Si Francis ay puno ng pasasalamat. Sa kasamaang palad, ang pinuno ng sekta ay talagang tinanggihan ito. Napabuntong hininga si Elder Hanford habang umiiling. Tinanggihan? Ang lamig at hindi patas ay pumasok sa puso ni Francis. Nauna lang si Linden sa sekta ng Hanford, ngunit nauna siya sa buong Feather Cloud City. Hindi kaya dahil isa lang siyang alagad ng sangay habang si Linden ang pinuno ng stepson ng sekta. Bakit hindi pumayag ang pinuno ng sekta? Huminga ng malalim si Francis, gusto niyang marinig ang mga dahilan ng pinuno ng sekta. Nakipagkita ka ba kay Mildred pagkatapos ng summit? Malalim na tanong ni Elder Hanford. Totoo iyon. Sagot ni Francis, puno ng pangunawa. Ang pamilya Cole at ang pamilya Hanford ay magkaaway at ang katotohanang tinanggap niya ang imbitasyon ni Mildred ay madaling nagdulot ng mga hinala. 2 bangkay ang natagpuan at pagkatapos ng pagsusuri, nalaman namin na namatay sila sa isang kasanayang katulad ng Starfinger. Nakatitig sa kanya ang mga mata ni Elder Hanford. Starfinger? Nagkunwaring nagulat si Francis, iniisip ba ng sekta na pinatay ko sila? Hindi ako naniniwala, paano mo papatayin silang dalawa sa ikalimang ranggo lang? Umiling ang matanda. Sa totoo lang. Parehong naabot ng dalawa ang tuktok ng ika-6 na ranggo at sila ay nasa mas matandang henerasyon, kaya nagkaroon sila ng access sa high-tier martial arts. Kung ang isang tao ay lohikal at hindi retarded, malalaman nila na ang pumatay ay hindi si Francis. Malinaw, ito ay ayon sa loika. Malamang na hindi na panaginipan ni Elder Hanford na nasa harapan niya mismo ang pumatay. May nagulat na pribado kang pumunta sa lugar ni Mildred at namatay si Jeric at Co. Malapit sa teritoryo ng mga sekta. Maraming tao na may matataas na posisyon ang naghihinala na nakikipagtulungan ka sa pamilya Cole para patayin ang dalawa. Naging solemn na ang boses niya. Una, totoo na nakipagkita si Francis kay Mildred. Pangalawa, nagkaroon ng away si Jeric kay Francis at eksaktong namatay siya noong gabing bumalik si Francis. Ito ay sapat na dahilan upang magtaas ng mga hinala. Sa kabuuan, isa lamang siyang alagad ng sangay. Hindi mahalaga kung may ebidensya o wala, gagamitin ito ng pinuno ng sekta bilang pangangatwiran para hindi siya papasukin sa ikatlong palapag. Sino ang reporter? Namilog ang mata ni Francis habang nag-iisip. Nang gabing iyon ay si Linden, Angelica, Amber at iba pa lamang ang kasama niya. Ang pinakamalapit sa pinuno ng sekta ay walang alinlangan na si Linden. Ang mataas na antas ay nag-utos na bago pa maihayag ang katotohanan, hindi ka dapat umalis sa bakuran ng sekta ng Hanford. Walang magawa ang matanda. Ano? Ang mga mata ni Francis ay naging matalim, ito ba ay isang utos ng pagkakulong? 50. Ang pamilya ba ay nagbibigay sa akin ng isang utos ng pagkakulong? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Francis.
Nakuha niya ang unang lugar sa summit at dapat siyang tumanggap ng ganitong uri ng pagtrato sa halip na tratuhin na parang isang bayani. Malinaw na hindi siya retard, ang mga taong nakipagtulungan sa pamilya Cole ay ang dalawang namatay. Nung gabing bumalik siya, halatang planado. Inimbitahan siya ni Mildred para bigyan sila ng oras para iset up ang planong ito. Kapag naging matagumpay ang plano at namatay si Francis malapit sa sarili nilang sekta, ano kaya ang magiging reaksyon ng pamilya Hanford? Higit pa rito, ang isang patay na henyo mula sa branch sect ay hindi mag-uudyok sa mataas na antas upang mahanap ang pumatay. Relax. Malalim na sinabi ni Elder Zhao, hanggat nabubuhay ako, wala silang ebidensyang gagawin sa iyo. Sisiguraduhin kong mahahanap ko ang katotohanan. Salamat sa pag-aalaga mo, kuya. Si Francis ay puno ng paggalang at pasasalamat. Sa totoo lang, kung si Francis ay walang Elder Hanford na nagtatanggol sa kanya, hindi ito magiging kasing simple ng isang utos ng pagkakulong. Order ng pagkakulong? Wala akong planong pumunta kahit saan. Kaya ano ang maaari mong gawin? Malamig na tumawa si Francis sa loob ng kanyang puso at hindi siya mapakali na magpaliwanag. Siya ay isang alagad ng sangay lamang, ang mataas na antas ng sekta ay hindi nagtitiwala sa kanya. Kung ipapaliwanag niya ang katotohanan, ang kanyang nakatagong lakas at paglilinang ay magdudulot ng isa pang buong hanay ng mga problema. Pagbalik sa kanyang bahay. Si Francis ay mahinahong umupo at nag-cultivate, ngayon ang kanyang mga sugat ay halos ganap ng gumaling. Sa kanyang ika-6 na ranggo na paglilinang, ang kanyang lakas ay nangunguna sa Feather Cloud City, ang tanging maaaring magbanta sa kanya ay ang Martial Masters. Bukod doon, hindi naglagay si Francis ng iba sa kanyang mga mata. Iiwan ko ang pamilya Hanford, iiwan ang Feather Cloud City at tingnan ang labas ng mundo. Si Francis ay may ganoong pagnanais sa loob ng kanyang puso na wala ang kanyang pakiramdam ng pagiging kabilang dito. Mula sa araw na nakita niya ang misteryosong babae sa kanyan, puno na siya ng pananabik sa labas ng mundo. Sa loob ng dimensyon sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang palad na iyon ng dalaga ay pinabalik-balik. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiintindihan ang lalim na nilalaman nito. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Kinakalkula ni Francis ang mga araw at napagtanto na 14 anyos pa lang siya. Siya ay nagsasanay ng husto sa mga araw na ito at ang lightly microstep ay umabot sa pinakamataas na antas. Napagtanto niya na ang kanyang pag-unawa sa mataas na ranggo na martial arts ay naging mas madali nang maunawaan niya ang One with the Heavens aura. Ito ay katulad ng isang martial master na nag-aaral ng mababang ranggo na martial arts, malinaw naman, ito ay magiging mas simple. Naramdaman ni Francis na kahit ang Starfinger ay hindi na masyadong mahirap. Ngayon, ang kanyang Starfinger ay hindi malayo sa mga huling yugto ng ika-4 na antas. Sa araw na si Francis ay naging 14, isang bisita ang dumating sa pamilya Hanford. Sa sandaling ito, nandoon ang lahat ng pangunahing miyembro ng mataas na antas ng sekta ng Hanford. Bukod kay Elder Hanford na nagbabantay sa martial arts library, nandoon ang lahat ng iba pang matatanda. Ano ang mayroon ng aking pamilya para personal na dumating si Master Yells? Ang pinuno ng sekta ay tila tumingin sa figurang nakaupo sa upuan sa ulo. Ang taong nakaupo sa upuan ng pinuno ng sekta ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humigit kumulang 35 taong gulang. Siya ay mukhang isang mortal, isang taong hindi naglilinang. Ngunit bawat kilos niya, bawat paghinga niya, nabigla ang mga matatanda. Tanging ang mga nasa ika-7 ranggo o mas mataas lamang ang nakakaramdam ng panganib na naglalabas mula sa lalaki kahit na naitago na niya ang kanyang aura. Nabalitaan ko na ang pamilya Clifton at Hanford ay parehong may talentong henyo. Inutusan ako ni Lord Moulton na imbestigahan ito. Pagkatapos nito ay sinabi, ang bilis ng paghinga ng lahat ng naroroon ay tumaas. Lord Moulton. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa ulo ni Titus. Bilang isang lungsod sa ilalim ng kontrol ng lungsod ng Guangdong Provinces, paanong hindi nila malalaman kung sino si Lord Moulton? Ang pamilya Hanford ay nasa isa lamang sa 12 lungsod sa ilalim ng lalawigan ng Moulton at ang diktador ng lalawigan ay si Lord Moulton. Ang kanyang kwento ay isang alamat mismo. Si Lord Moulton ay isa sa 7 pangunahing Panginoon, mayroon siyang napakataas na paglilinang. Tila, minsan ay nag-iisa siyang pumatay ng 200,000 sundalo, pumatay ng 18 martial masters ng ika-7 ranggo o mas mataas, at napatay ang kaaway na general na nasa ika-9 na ranggo.
Tila, napatay ni Lord Molten ang 5 high-tier deadly beast sa isang suntok, lahat sila ay mas malakas kaysa sa 2-winged sword-teeth tiger na nakilala ni Francis. Malamang, naabot niya ang ika-9 na ranggo bago ang 30 taong gulang. Makalipas ang 10 taon, may mga chismis pa na naabot na niya ang maalamat na Holy Martial Path. Hindi mahalaga kung totoo o hindi ang alamat dahil isa si Lord Molten sa mga powerhouse ng bansang ito. Ano ang pamilya Hanford kumpara dito? At ngayon, ang Master Yells na ito ay dumating sa sekta ng Hanford sa ilalim ng utos ng lalaking iyon. Agad namang nagtinginan ang mga taong naroroon na puno ng pananabik. Naglakas loob kaming magtanong sino ang henyo na hinahanap ni Master Yells. Pinunasan ni Titus ang pawis sa kanyang noo. Ang Master Yells na ito ay nasa ika-9 na ranggo at siya ay may mataas na pagkakataon na maging isa sa kanang kamay ni Lord Molten. Sa buong Feather Cloud City, maliit lang ang pagkakataon na magkaroon ng mga cultivator na nasa ika-8 ranggo. Sa lakas ni Master Yells, kaya niyang patayin ng martial masters na kasing dali ng pagpatay niya ng mga pusa at aso. Masasabing walang panlaban sa kanya ang pamilya Hanford. Ayon sa aking impormasyon, ang pamilya Clifton at Hanford ay parehong may henyo pareho. Hindi ko alam ang kanilang mga pangalan. Kamakailan lang ay pumunta ako sa pamilyang Clifton ngunit ang resulta ay disappointed ako. Hindi napigilan ni Master Yells na umiling. Malinaw, hindi niya nakita si Wong na nawala pagkatapos ng summit. Wala pa ring palatandaan sa kanya kahit na makalipas ang 1 buwan at bukod kay Wong, ang pamilya Clifton ay walang anumang natatanging kabataan. Kung wala ang pangalan hindi namin alam kung alin ang tinutukoy mo. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Titus. Casual na sinabi ni Master Yells, madali lang yan, ilabas mo lang ang pinakatalentadong tao. Nakipagpalitan ng tingin ng pinuno ng sekta sa iba. Kung pinag-uusapan nila ang tungkol sa pinakatalentadong tao, kailangan nilang pumili sa pagitan ni Francis at Linden. Ngunit si Francis ay nakatanggap lamang ng isang confinement order at sila ay may hinala na siya ay sumali sa pamilya Cole. Haha, hindi kaya alam ng sekta ng Hanford ang kanilang henyo? Tumawa si Master Yells habang inilalabas niya ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, tumaas ang presyon sa loob ng silid. Isang hindi mabata na presyon ang dumurog kay Titus at kasamahan. Meron. Mabilis na sinabi ni Titus, mayroon kaming isang namumukod-tanging henyo sa loob ng aming sekta, siya ang aking anak na si Linden. Naabot niya ang ika-6 na ranggo bago ang 18 taong gulang at nakakuha siya ng ilang mga insight sa Holy Martial Arts ilang araw na ang nakalipas. Linden. Agad namang tumango ang ibang matatanda bilang pagsang-ayon. Totoo na si Linden ang may pinakamataas na cultivation sa mga kabataan. Higit pa rito, nakakuha siya ng ilang mga insight sa bahagyang Holy Martial Arts, ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng ilang matatanda. Oh, ilabas mo siya. Mukhang interesado si Master Yells. May sunduin si Linden. Malapit na. Si Linden na nakasuot ng ginto ay pumasok sa silid at binati ang lahat ng naroroon. Nang malaman niya na ang pinuno ng sekta ay hindi nakaupo sa kanyang karaniwang upuan, siya ay puno ng pagkabigla. Sa sitwasyon, tila natakot sa kanya ang mga matatanda. HMM. 18 taong gulang, ika-6 na ranggo, halos, karaniwan. Bahagyang tumango si Master Yells, ngunit tila hindi siya masaya. Katamtaman. Nakaramdam ng galit si Linden sa kanyang puso. Parang natigilan din ng mga matatanda. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang Linden na umabot sa ika-6 na ranggo bago ang 18 taong gulang. Malinaw, hindi nila alam na sina Wong at Francis ay parehong nakarating sa ika-6 na ranggo kasama si Wong na umabot sa pinakamataas na ika-6 na ranggo. Si Linden ay halos 18 at si Francis ay 14 anyos pa lamang. Kahit na sa kanyang 5th rank cultivation, kitang-kita na ang kanyang potensyal ay mas mataas kaysa kay Linden. Ipakita mo sa akin ang ilan sa iyong mga kasanayan. Walang ekspresyon na sabi ng lalaki. Oo, Master Yells. Hindi mapigilan ni Linden ang kanyang pananabik. Mula sa kahulugan sa mga mata ng kanyang stepfathers, alam niyang pagkakataon na ito para baguhin ang kanyang kapalaran. Spatial Cloud Finger. Bulalas ni Linden at ginamit ang kanyang pinakamahusay na hakbang. Kasabay nito, ginamit din niya ang kanyang shadow step. Matapos ipakita ang kanyang kakayahan, tila puno ng kumpiyansa si Linden. Bawat daliri na itinutulak niya ay tila sumasabog sa kalangitan. Mabuti.
Mabuti. Hindi napigilan ng mga matatanda ang tumango at magsaya sa kanya. Ngunit sa pinakamataas na upuan, si Master Yells ay nakaupo ng walang ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. 6 na po. Talagang mahusay ang pagganap ni Linden. Itinatapon ng katotohanan na siya ang may pinakamataas na paglilinang, bawat kasanayan na ipinakita niya ay perpekto. Ang kanyang spatial cloud finger ay mas mahusay na ngayon kaysa sa kung ano ito sa summit at ang kanyang shadow step ay sumara sa pinakamataas na antas. Si Linden ay nagsimulang magtrabaho ng mas mahirap pagkatapos ng kanyang pagkatalo at sa ilalim ng presyon, ang kanyang lakas ay naging mas malakas. Kahit na ang ilang ika-6 na ranggo ng mas lumang henerasyon ay hindi niya kalaban. Hindi masama. Ang pinuno ng sekta at mga matatanda ay tumango. Mula sa kanilang pananaw, ang lakas ni Linden ay talagang nangunguna sa Feather Cloud City. Lumingon sila kay Master Yells. Master Yells, ano ang pakiramdam mo? Hindi maiwasang magtanong ni Titus. Kapag ang kanyang stepson na si Linden ay napili ng Molten Palace, ang kanyang hinaharap na mga araw ay hindi matansya. Ilang oras na lang bago kontrolado ng sekta ng Hanford ang Feather Cloud City. Ang iba pang matatanda ay tumingin ng may pag-asa. Kaya, ang mga salita ay parang martilyo na tumama kay Titus. Paano ito? So, kaya ganun? Namula ang mukha ni Linden. Namumuo ang galit sa kanyang puso. Bilang henyo na may pinakamataas na cultivation sa loob ng Feather Cloud City, nakatanggap lang siya ng so-so review. Oh yeah! Linden! Wala ka bang napala sa partial holy martial art? Nagbabala ang pinuno ng sekta. Bahagyang banal na martial art. Oo. Lumiwanag ang mga mata sa gitna ng mga matatanda. Hehe. Sa wakas ay nakita ang ilang interes sa mga mata ni Master Yells. Oo, stepfather. Huminga ng malalim si Linden at ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang nagbago ang aura niya. Ho! Sa sandaling ito, si Linden ay may aura na mayroon si Wong sa araw ng summit ngunit mas mahina, halos 1/10 lamang ng mga huli. Hinid flowing stance. Hua! Tinatangay ng hindi nakikitang alon ng hangin ang lahat sa radius na ilang metro. Ang casual na pag-swipe na ito ay maaaring malubhang makapinsala sa karamihan ng mga magsasaka sa ilalim ng ika-7 ranggo. Mabuti. Hindi napigilan ng mga matatanda ang pumalakpak. Ito ang tunay nilang naramdaman sa puso, hindi sila kumikilos. Ang kanilang mga insight na nakuha sa bahagyang holy martial art ay hindi gaanong mas malakas kaysa kay Linden. Pagkatapos ng kanilang pagpalakpak, muli silang tumingin ng may pag-asa kay Master Yells. Wala naman dapat problema this time, di ba? Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Linden. Ito ang iyong tinatawag na insight mula sa isang partial holy martial art. Ang kapangyarihan nito ay hindi mas malakas kaysa sa iyong spatial cloud finger. Hindi mo pa nahawakan ng sulok ng isang holy martial art. Walang silbi. Ang malamig at walang ekspresyon na boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Agad-agad. Bumagsak ang patay na katahimikan. Paano ito naging posible? Medyo hindi nasisiyahan si Linden. Gayunpaman, ang lalaking nakaupo doon ay isa sa iilang ika-9 na ranggo ng bansa. Ika-9 na ranggo ng martial path. Hindi man sila nasiyahan ay wala silang lakas ng loob na sumbatan siya. Ang henyo na hinahanap ko ay hindi siya. Matigas na sabi ni Master Yells. Sa araw ng summit, hindi alam ng 2 Molten Core ang mga pangalan ni Francis at Wong, ngunit nakita nila ang kanilang potensyal at talento. Ang potensyal ng 2 iyon ay nireranggo sa top 5 nanograms Molten Province. At hindi man lang naabot ng performance ni Linden ang top 20. Master Yells, ang pagtatanim ni Linden ay ang pinakamataas sa mga nakababatang henerasyon. Walang magawang sabi ni Titus. Sa sandaling ito, napagtanto ng ibang mga elder kung sino talaga ang gusto ni Master Yells, ngunit kinulong nila ang taong iyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya binanggit ni Titus. Ilang segundong katahimikan. Tawagan ang lahat ng mga kabataan ng ika-5 ranggo o mas mataas dito. Utos ni Master Yells. Agad na ginawa ni Titus ang kanyang sinabi. Malapit na. Sina Angelica, Peyton at Amber ay lahat ay dumating sa silid. Mayroon lamang 5 kabataan na nakarating sa ika-5 ranggo, Linden, Francis, Angelica, Peyton at Amber. Pero 4 lang ang nandoon.
Ang taong ito ay nagmula sa lalawigan ng Molten. Dapat lahat kayo ay gumanap ng mahusay at kung papipiliin kayo, maaari kayong dalhin sa Molten Palace. Paliwanag ni Titus. Kagad, tumaas ang pag-asa sa kanilang mga mukha. Kung ikukumpara sa Molten Palace, ang kanilang pamilya Hanford ay isang langgam lamang. Kung sila ang pipiliin ng Molten Palace, hindi masusukat ang kanilang kinabukasan. Ang unang taong dumating ay si Amber. Nang umakyat siya, isang malakas, malamig na lakas ng inner ang dumaloy mula sa kanyang katawan. Hindi maganda ang pagtutok lamang sa paglilinang. Umiling si Master Yells. Nawala ang pag-asa sa mga mata ni Amber. Sa mga mata ni Master Yells, kalokohan ang kanyang pagganap. Dahil sa eksenang iyon ay nagpakawala ng hininga si Linden at bahagyang gaman ang pakiramdam. Sumunod na umakyat si Peyton. Karaniwan, nakakaintindi ka. Ang pagsusuri ay bahagyang mas mahusay kaysa sa dati. Sa wakas, si Angelica na. Si Angelica ang pinakabata at sa makatuwid, siya ang huli. Agad niyang isinagawa ang kanyang spiritual wind slice at sa paggamit ng air crossing breathing technique, lahat ng galaw niya ay maganda. Sa wakas, isang liwanag ang nagmula sa walang ekspresyon ng mga mata ni Master Yells, hindi masama. Hindi masama. Ito ang pinakamagandang review na ibinigay niya. Ang mukha ni Linden ay medyo pangit. Sa mga tuntunin ng lakas at paglilinang, madali niyang nalampasan si Angelica. Ngunit si Angelica ay 14 na taong gulang lamang, sa makatuwid, ang kanyang potensyal ay mas malaki. Natigilan ng mga matatanda, hindi nila akalain na ang tinitingnan ni Master Yells ay si Angelica. Ngunit kung iisipin nila ito ng lohikal, si Angelica ay nagmula sa isang sangay ng pangunahing sekta at sa ilalim ng mga kondisyon ng mababang mapagkukunan, nalampasan pa rin niya ang naabot ni Linden sa kanyang edad. Alas 11:25 p.m. maniwas sila ng Talem. Master Yells, ganito ang sitwasyon. May isang kabataan pa sa sekta pero pinaghihinalaan niya ang pagtataksil sa pamilya. Tumahimik ka. Bumalatay ang galit sa mukha ni Master Yells, hindi ko binibigyang *K kung traidor siya o hindi, gusto ko lang ang bulag kong henyo. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang boses sa loob ng silid. Naramdaman ni Linden at ng iba pang nakababatang henerasyon na nanlamig ang kanilang balat. Ang boses lamang ay maaaring magdulot ng gayong panggigipit. Mahirap isipin kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ng mga nasa ika-9 na ranggo. Kunin mo si Francis. Nakuha ni Titus sa mga salitang ito. Napabuntong hininga ang matatanda sa kanilang puso. Ang mga kamao ni Linden ay nakakuyom at ang kanyang mga ngipin ay nakadikit, puno ng ayaw. Paano mapapalitan ng pinakamataas na henyo ng pamilya Hanford ng isang sekta ng sangay? Hindi niya pipiliin si Francis. Kahit siya, masisiraan pa rin ako ng mukha. Madilim na sabi ni Linden. Mamaya. Isang gwapong binata ang tuloy-tuloy na pumasok sa silid. Sino ang pumunta sa pamilya Hanford ngayon? Mula sa sitwasyon, tila ang mga matatanda at ang pinuno ng sekta ay nasa ilalim ng lahat ng utos ng lalaking nasa itaas na upuan. Sa sandaling imulat niya ang kaliwang mata, naramdaman niya ang malakas na pressure na naglalabas mula sa kanya. Ang mas nakakagulat ay ang kanyang inner strength ay umabot na sa matinding level. Kung ang inner strength ni Linden ay sinasabing isang patch ng malamig na tubig, kung gayon ang ulo ng sekta ay masasabing paliguan ng kumukulong mainit na tubig. Ngunit kumpara sa lalaking ito na nakasuot ng berde, ang kanya ay parang metal. Ang kanyang dami at kalidad ay umabot sa pinakamataas na estado. Napakalakas. Mabilis na isinara ni Francis ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Ang taong nasa harap niya ay maaaring ang pinakamalakas na tao na nakita niya sa ngayon, hindi kasama ang batang babae sa kanyen. Anong pangalan mo? Tanong ni Master Yells. Francis. Panay ang boses. Hindi masama. Baka sa mukha niya ang interes. Ang aura ng kanyang paghinga ay hindi naging dahilan para mataranta ang binata sa kanyang harapan at kahit papaano. Pakiramdam niya ay hindi siya nakakakita sa kanya. Ang tunay na kultibasyon ni Francis ay nasa ika-6 na ranggo at ang gusto niyang ganap na itago ito kahit si Master Yells ay hindi madaling makita ito. 61. Hindi masama. Sa unang mata pa lamang, si Master Yells ay nagbigay ng ganoong pahayag kay Francis. Bakit? Sumibaw lang galit sa puso ni Linden. Ang kanyang cultivation ay ang pinakamataas at ang kanyang pagganap ay nakakuha lamang ng so-so. Walang nagawa si Francis at nakatanggap siya ng hindi masama.
Francis. Ito ay si Master Yells mula sa lalawigan ng Molten at siya ang kumakatawan sa Molten Palace na pumunta dito upang pumili ng isang henyo mula sa sekta ng Hanford. Mas mahusay kang gumanap ng mahusay, ito ang iyong pagkakataon upang magsisi para sa iyong mga kasalanan. Si Titus, ang pinuno ng sekta ay nagawang ngumiti, ngunit ang kanyang tinig ay medyo malas. Magsisi sa aking mga kasalanan? Malamig na tumawa si Francis sa kanyang puso, ngunit hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Nakikita ng isang ito si Master Yells. Magalang na yumuko si Francis. Tumango si Master Yells at sumenyas na mag-perform siya. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, huminga si Francis para pakalmayin ang sarili. Ang kanyang kalmado ay higit pa sa iba, kahit si Linden o Angelica ay hindi may kukumpara sa kanya. Kahit si Francis ay hindi namalaya na may kakaibang aura na inilabas mula sa kanyang kaliwang mata papunta sa kanyang katawan at sa bawat kritikal na sandali, siya ay mananatiling kalmado. Nakita ang pagkagulat sa mga mata ni Master Yells nang mapagtanto niyang hindi simple ang kabataang ito. Flame and Metal Fist. Ang unang suntok ni Francis ay ang kanyang pinakapamilyar na kasanayan. Core rango ng martial art. Nagulat ang mga henyo at matatandang naroroon. Ang pangunahing rango ng kasanayan sa kamao ni Francis ay lumampas sa pinakamataas na antas at nalampasan nito ang orihinal na kasanayan. Hindi masama. Si Master Yells ay muling tumango. Si Francis ay patuloy na sumuntok at walang kamalay-malay, pinagsama niya ang One with the Heavens aura dito. Ho! Ang simpleng suntok ni Francis ay tila naglalaman ng nagniningas na dragon. Sa sandaling nakalabas ang kamao, tila ganap niyang inilagay ang kanyang kapangyarihan sa isang punto. Para bang ang simpleng suntok na iyon ay naglalaman ng mas malalim na pananaw. Core Rank Martial Art. Hindi simpleng sanayin ito sa antas na ito. Tumango ang matanda, ngunit hindi nila ito inilagay sa kanilang mga puso. Gaano man ito ka-espesyal, isa pa rin itong Core Rank Martial Art at hindi maihahambing sa Peak Rank Martial Arts. Si Linden ay may paghamak sa kanyang mga mata. Mabuti. Umalingaw-ngaw sa silid ang tinig ng labis na kagalakan. Nagliwanag sa mga mata ni Master Yells ang pagkabigla at pananabik. Sa kanya nanggaling ang boses. Mabuti. Halos mamatay sina Titus at Linden dahil sa mabulunan sa kanilang sariling mga hininga. Parang nakakita sila ng multo. Ang mga naunang pagsusuri ay nagpaunawa sa kanila kung gaano kahirap para sa kanya na magbigay ng magandang pagsusuri. Core Rank Martial Art. How the F*** is this possible? Halos hindi sumabog si Linden. Mula sa kanilang level, hindi lang nila makita kung ano ang napaka-espesyal sa core rango ng fist skill ni Francis. Ha 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 ha. Parang ang genius na gusto ko ay ikaw. Isang mahabang tawa ang pinakawalan ni Master Yells, iba na talaga ang ugali niya kumpara kanina. Salamat sa iyong pagsusuri. Si Francis ay natigilan din. Noong una, gusto niyang magsimula mula sa kanyang pangunahing rango na martial art pagkatapos ay itayo hanggang sa Angry Dragon Fist at pagkatapos ay Starfinger. Ngunit noong siya ay gumaganap ng pangunahing rango na martial art kahit papaano ay pinagsama niya ang dalawa. Sa aking paningin ikaw ang tunay na henyo. Bumaba si Master Yells mula sa kanyang upuan. Ikaw ang tunay na henyo. Habang sinasabi niya yon, ang mukha ni Linden ay naging sobrang pangit. Bakit? Sigaw ng ayaw sa puso niya. Si Francis ay nakakuha ng mas mahusay na pagsusuri mula sa isang pangunahing rango na martial art, paano siya papayag? My name is Brandon Yells, baka pwede na tayong maging magkaibigan mamaya. Si Master Yells ay tila lubos na gumagalang kay Francis. Nalaglag ang panga ni Titus at ang mga matatanda sa eksena. Bakit ang isang 9th rank martial master try at makikipagkaibigan sa gayong kabataan? Maging si Francis mismo ay natigilan. Ang tanging naiisip niyang dahilan ay ang One with the Heavens aura. Nakumpirma na kung hindi mawala si Wong, kukunin din siya ni Master Yells. Master Yells, napakabait mo. Hindi alam ni Francis kung paano ipahayag ang kanyang sarili. Hindi siya nangahas na ituring si Master Yells bilang kanyang kaibigan. Ito ay katulad ng isang langgam at isang elepante na magkaibigan. Hehe, Francis, masyado kang mapagpakumbaba. Balang araw malalaman mo na may karapatan kang gawin yon. Umiling si Brandon Yells habang nakangiti. Sa sandaling ito, hindi siya mukhang mahigpit. Ang eksena ay nagpagulo sa iba. Lalo na si Linden, galit na galit siya.
Francis, handa ka bang sumali sa Molten Core? Tanong ni Brandon. Willing or unwilling, hindi ba mga walang kwentang salita lang ito? Higit pa rito, masyadong maganda ang ugali ni Brandon. Malalim na nagsalita si Francis, ang layunin ko ay umalis pa rin sa Feather Cloud City at maranasan ang labas ng mundo, kaya payag ako. Ang pagpasok sa Molten Palace ay hindi sumasalungat sa kanyang mga layunin. Ang laki ng Molten City ay higit na nalampasan ng Feather Cloud City at ito ay isang mas malawak na yugto para sa kanya. Mabuti, kung masipag ka, baka makatanggap ka pa ng mga personal na aralin mula kay Lord Molten. Ngumiti si Brandon. Lord Molten? Agad siyang pinasalamatan ni Francis. Bagamat nakatira siya sa Feather Cloud City, narinig pa rin niya ang mga alamat ni Lord Molten dahil siya ang pinakamataas na diktador sa radius ng 10,000 milya at naabot niya ang napakataas na antas sa martial arts. Maging ang Feather Cloud City, ang sekta ng Hanford, ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang sekta ng Hanford ay walang anumang katayuan o karapatan na subukan at purihin ng mga taong ito. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Francis ang naiinggit na mga mata mula kina Linden at Amber. Nakapasok siya sa Molten Palace at nagkaroon siya ng pagkakataon na makatanggap ng mga personal na aralin mula kay Lord Molten. Paanong hindi sila magseselos? Maaaring itapon sina Amber at Peyton dahil alam nila ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Francis. Nakita nilang lahat ang pagganap ni Francis noong araw na iyon sa summit, kaya alam nila na wala silang karapatang pagsabihan siya. Ngunit mayroon pa ring isang tao at iyon ay si Linden. Nag-aalab sa kanyang puso ang pagseselos, ayaw at inggit. Bakit? Bakit? Sa mga tuntunin ng paglilinang, siya ang nangunguna sa mga nakababatang henerasyon. Sa mga tuntunin ng martial arts, nahawakan niya ang mga hangganan ng bahagyang holy martial arts. Kahit na may pagkakaiba pa rin sa pagitan nila, hindi niya mapapanood ang kanyang sarili na matalo sa pamamagitan lamang ng mga simpleng suntok sa core rank ni Francis. Hindi ako sang-ayon. Sa wakas ay sumabog ang galit sa puso ni Linden. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Linden. Hindi. Sinubukan siyang pigilan ni Titus at ang iba pa. Bagamat nalilito sila kung bakit si Francis ang pinili ni Brandon, hindi sila naglakas loob na tanungin siya. Bakit hindi ka sumasang-ayon? Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Brandon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagamitin ko ang sarili kong lakas para patunayan na mas malakas ako kaysa sa kanya. Hindi ba yun ang panuntunan ng mundong ito na ang malalakas lang ang makakapili? Tinitigan ni Linden si Francis at pinalabas ang kanyang aura sa ika-6 na ranggo. Kung ito ay isang normal na ika-4 o ika-5 ranggo, sila ay natakot ngunit si Francis ay tila hindi naapektuhan kahit na ang kanyang paglilinang ay pinigilan. Ang malalakas lang ang makakagawa ng mga panuntunan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, kung matatalo mo si Francis, maaari ka ring pumasok sa Molten Palace. Natawa si Brandon Yells habang nilinggan niya si Francis, kakakita ko lang ng iyong core rank martial arts at ito ay magbibigay daan sa akin na makita ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban. Yes sir. Tumango si Francis. Magkaharap ang dalawa sa kwarto. Mula nang pumasok si Francis sa pangunahing sangay, hindi na nag-away ang dalawa. Ito ang unang beses nilang mag-away. Francis, gagamitin ko ang aking lakas para patunayan na mas may karapatan akong pumasok sa Molten Palace kaysa sa iyo. Sa pagtingin sa eksena, ang iba pang mga kabataan ay puno ng mga inaasahan. Ang isa sa kanila ay ang nangungunang henyo ng pamilya Hanford, habang ang isa ay dating pinakamataas na henyo ng pamilya Hanford. Ang isa ay ang pinaka-talented sa Feather Cloud City. Ang isa ay may pinakamataas sa paglilinang sa mga nakababatang henerasyon sa loob ng Feather Cloud City. Ito ang unang pagkakataon na magkikita ang dalawa sa labanan. Spatial Cloud Finger. Bulalas ni Linden habang itinuro niya ang isang daliri na may lilang glow sa paligid nito. Kasabay nito, inactivate niya ang Shadow Step at nag-iwan ng after image kung saan siya orihinal na nakatayo. Star Finger. Isang asher na liwanag ang nagmula sa daliri ni Francis at nakipagbanggaan ng husto sa Spatial Cloud Finger ni Linden. Boom! Ang dalawang peak rank martial arts ay nagtagpo sa isa't isa dahilan upang ang kanilang mga damit ay lumipad sa hangin. Teng! 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 Sabay na umatras ang dalawa. Umatras ng 5 hakbang si Linden at naramdaman niyang tumutulo ang dugo sa kanyang lalamunan.
Hindi rin ganoon kayaman si Francis, naramdaman niyang namanhid ang daliri na nakabangga kay Linden. Diriring bituin. Ang ikatlong antas ng Starfinger. Paano niya naabot ito sa murang edad? Naunawaan ng mga matatanda kung gaano kakilakilabot ang Starfinger. Ang Starfinger ang pinakamakapangyarihang kasanayan sa martial arts library. Maraming tao ang nagsasanay nito, ngunit sa wakas ay ibinagsak nila ito dahil napakahirap itong matutunan at malaki ang tsansa nilang masaktan ang kanilang mga sarili. 62. Mula sa unang hakbang, halatang may kalamangan si Francis. Talagang nakakatakot para sa isang taong may mababang paglilinang na makakuha ng mataas na kamay. May kalamangan si Francis dahil sa Starfinger at sa kanyang body strengthening technique. Napabuntong hininga si Titus at hindi nag-abalang itago ang gulat sa kanyang mukha. Malakas din ang boses niya para marinig ni Linden. Ang metal wall technique ni Francis ay umabot na sa ikalimang antas at mayroon siyang hindi maisip na kapangyarihan. Pinipigilan pa rin niya ang kanyang cultivation, kaya ang kanyang metal wall technique ay tila nasa peak 4th level lang. Ang kapangyarihan ng kanyang Starfinger ay talagang mas malakas kaysa sa Spatial Cloud Finger ni Linden. Hindi ako naniniwala. Si Linden ay umungal at muling pinaikli ang kanyang lakas sa loob. Sa maikling sandaling iyon, naabot na niya ang kanyang pinakamataas na estado. Kung ibang henyo lang dito malamang mamatay na sila. Third stand Starfinger. Ang mga mata ni Francis ay naging matalas ng may Asher na liwanag na dumaloy sa hangin. Phew! Ang kanyang daliri ay naglaslas sa hangin at naging isang Asher light. Puff! Puff! Phew! Ang pagkakasala ni Francis ay nagpatalsik kay Linden ng paulit-ulit. Wow! Sa ikawalong galaw, pumuti ang mukha ni Linden at dumura siya ng isang subo ng dugo. Mula sa sitwasyon, tila hindi kayang makipagpalitan ng 10 suntok ni Linden kay Francis. Ito ang pangalawang wong. Nagkatinginan sina Amber at Peyton at tumango ang kanilang mga ulo. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, sina Francis at Wong ay parehong nauna at si Wong ay umamin ng pagkatalo. Mula dito, makikita nila na ang lakas ni Francis ay mas mataas lamang kaysa kay Wong at hindi mas mababa. Dumapanatindig ng hangin. Sa ikasyam na galaw, nagbago ang aura ni Linden. Ho! Isang makapal na lilang liwanag ang bumungad kay Francis. Anong klaseng galaw ito? Naramdaman ni na Peyton, Amber at Angelica na nanginginig ang kanilang mga puso. Maging si Francis, na may mataas na kamay, ay nakadama ng kaunting pressure. Maaaring ito ang bahagyang holy martial art? Hindi nagtagal ay nabawi ni Francis ang kanyang kalmado at nagkondensasyon ng mas maraming enerhiya sa Starfinger. One-line Starfinger. Dumating at umalis ang Asher Light na parang bulalakaw. Ano? Natuto siya ng one-line Starfinger. One-line Starfinger. Ang killing move ng Starfinger. Kung natutunan na niya ito, hindi na siya malayo sa ika-4 na antas. Laking gulat ng mga matatanda. Ang Starfinger ang pinakamalakas na kasanayan, ngunit ito rin ang pinakamahirap na matutunan ng sabay-sabay. Sa nakalipas na 100 taon, maraming mga henyo ang sumubok na matuto ng Starfinger, ngunit ang kanilang mga resulta ay pareho. Ang kanilang daliri ay maaaring nasiraan ng anyo o ang bilis ng pagkatuto nito, kaya sa wakas ay sumuko na sila. Ang kasanayang ito ay hindi lamang mahirap, mayroon ding napakaraming panganib na kasama. Isang elder mula sa naunang henerasyon ang nagsabi na ang Starfinger ay nasa kalahating antas ng Holy Martial Art, ngunit ito ay masyadong mapanganib. Ngunit sa henerasyong ito, isang branch disciple ang natuto ng Starfinger. Pew! Ang one-line Starfinger ay naglaslas sa hangin at nabasag ang flowing wind stance ni Linden. Nanginginig ang figura ni Linden habang napiunit ang manggas nito. Natalo ka! Huminto ang daliri ni Francis sa acupuncture point ng kanyang braso. Ang Starfinger ay naglalaman ng maraming mga kasanayan sa loob nito kabilang ang pagpindot sa mga puntos ng acupuncture at iba pa. Natalo ako? Nagulat si Linden. Parang hindi niya naisip na matalo siya, sobrang laki lang ng pinagkaiba nila. Naisip niya kung gaano ito kabata kapag hindi niya inilagay si Francis sa kanyang mga mata. Hindi masama, maaari mo nang kontrolin ang iyong inner strength ng perpekto. Puri ni Brandon. Natagpuan niya si Francis ng higit na gusto niya pagkatapos ng labanang ito. Ang paghamon sa matataas na ranggo ay bihira maging sa lungsod ng lalawigan. Higit pa rito, si Francis ay tila hindi nagsusumikap ng husto.
Nagkatinginan si Titus at ang kanyang mga kasama at huminga ng malalim. Malinaw nilang nakikita na maaaring sirain ng one-line starfinger ni Francis ang braso ni Lyndon ngunit hindi niya ginawa iyon. Dito natapos ang labanan sa pagitan ng dalawang nangungunang mga henyo ng Feather Cloud City. Tumingin si Brandon kay Francis, pagkatapos ay kay Angelica at mukhang nasiyahan siya. Kahit na na-miss niya ang henyo ng pamilya Clifton, nakakuha siya ng dalawa mula sa pamilya Hanford. Ang pagganap ni Francis ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Lumapit kayong dalawa at ihanda ang inyong mga gamit. Sa 3 araw, pupunta tayo sa Province City. Sinabi ni Brandon sa dalawa. Shua. Naging blur si Brandon. Sa sumunod na segundo, nawala siya. Napakabilis. Nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata ni hindi makita ni Francis ang kanyang anino. Kung aatake si Brandon, walang makakalaban kabilang ang pinuno ng sekta at ang mga matatanda. Iyan ba ang kapangyarihan ng ika-9 na ranggo? Kung gayon, gaano kalakas si Lord Moulton? Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malalim. Sect leader, may 3 araw pa. Kailangan kong bumalik sa Greenleaf Village. Nakatuon ang mga mata ni Francis kay Titus. Siya ay nasa ilalim ng mga utos ng pagkakulong mula sa pamilya. Pumunta ka. Bagamat si Titus ang pinuno ng sekta, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Ang salita ay tila hinugot ang lahat ng kanyang lakas. Ngayon si Francis ay isa sa mga tauhan ng Molten Palace, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa kanya. Ngunit umaasa kami na masagot mo ang pagkamatay ni Titus. Mula sa Starfinger na ginamit mo lang, may kakayahan kang patayin sila. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Titus. Sa sandaling ito, gusto lang niya ng sagot. Kahit na ang sagot ni Francis ay sumali siya sa pamilya Cole, wala silang magagawa sa kanya. Si Jeric ay talagang pinatay ko, ngunit hindi ko ipinagkanulo ang pamilya Hanford. Tumawa si Francis. Ikaw noon. Dati, naghihinala lang sila at hindi talaga naniniwala na may kakayahan si Francis na patayin ang dalawa. Isa pang punto. Ang tunay na nakipagtulungan sa pamilya Cole ay hindi ako. Kung gusto mong malaman ang sagot, maaari kang pumunta at maghanap ng ilang impormasyon mula sa lugar ni Jeric. Iniwan ni Francis ang pangungusap na ito at pagkatapos ay lumabas ng silid. Pwede bang? Bakas sa mga mukha nila ang pagkakaunawaan. Sa parehong araw. Ang mataas na antas ng sekta ay agad na nagpadala ng mga lalaki upang iligtas ang pamilya ni Jeric, kabilang si Tirso. Hindi alam ni Tirso kung ano ang nangyari, ngunit nakahanap sila ng ilang patunay sa loob ng pamilya na nag-uugnay sa kanila sa pamilyang Cole. Sa wakas ang katotohanan ay natagpuan. Sa wakas ay napagtanto ng mataas na antas ng sekta ang hindi patas na pagtrato kay Francis. Kadalasan, wala silang pakialam, ngunit ngayon ay iba na. Napili si Francis sa Molten Palace at mayroon siyang walang limitasyong kinabukasan, ang kanyang kinabukasan ang nagpasya sa kinabukasan ng pamilya Hanford. Sa makatuwid, inutusan ng pinuno ng sekta si Elder Hanford na pumunta at aliwin si Francis. Ha 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 ha. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang mga ekspresyon ng mga mukha nila. Si Elder Hanford ay hindi nakaramdam ng simpatiya para sa kanila, sa halip, masaya siya. Oye, ang mataas na antas ay nagpasya na buksan ang 3 palapag ng Martial Arts Library para sa iyo. Binawi niya ang isa pang balita. 3 palapag ng Martial Arts Library? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang resultang ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Sa 2 araw, 3 matatanda kasama si Elder Hanford ang dumating sa 3 palapag. Ang 3 palapag ay isang napakahiwagang lugar. Isang matanda lamang ang hindi makapagbukas nito. Ang sekta ay may mga tuntunin nito, 3 matatanda ang dapat magkasundo ng sabay-sabay upang buksan ito. Isang madilim na berdeng batong pinto ang daan patungo sa 3 palapag. Weng! Ang batong pinto ay umugang na parang may isang mekanismong nabuksan. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Agad na pumasok si Francis at natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid na bato. Sa dingding, may mga kakaibang larawan na nakaukit dito. Ang ilan ay gumagalaw habang ang ilang mga lugar ay malabo. Sa ilalim ng pinagsamang kapangyarihan ng 3 martial masters, tila nabuhay ang larawan. Umaagos na tindig ng hangin. Tornado stance. Bahagyang tindig ng hangin. Nasusunog na tindig ng hangin.
Ang bawat larawan ay may iba't ibang paninindigan dito, ngunit dahil sa edad nito, ang mga larawan ay hindi masyadong malinaw. Naramdaman ni Francis na kahit nasa kapangyarihan ng tatlong martial masters, hindi ito sapat upang ganap na i-activate ang mga larawan. Ang mga serye ng mga larawan ay pinagsama upang bumuo ng isang kumpletong holy martial art, ngunit ang pader ay medyo malabo at walang sapat na kapangyarihan upang ganap na maisaaktibo ito. Mabilis na inis ka ng kaliwang mata ni Francis ang mga larawan. Francis, 30 paghinga pa lang natin ito masusustentuhan. Kung may makukuha ka rito, nasa iyo na ang lahat. Ang boses ni Elder Hanford ay narinig mula sa labas. 30 hininga. Tumibok ang puso ni Francis. Shua. Kagad, itinulak niya ang kaliwang mata sa maximum at pumasok sa enhanced vision mode. Sa ilalim ng kanyang kaliwang mata, mas naging malinaw ang mga larawan sa dingding na bato. Kopya. Naglabas ng salita si Francis at ang isa sa mga larawan ay naabsorb sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. 63. Isang larawan ang lumitaw sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Kinopya niya ang larawan sa kanyang isipan at bagamat hindi ito kumpletong holy martial art, nalampasan pa rin ito ang peak rank martial arts. Umaagos na tindig ng hangin. Nakita ni Francis ang pangalan sa ilalim ng larawan. Ang hakbang na ito ay kapareho ng ginamit ni Linda noon, ngunit ang huli ay nahawakan lamang ang mga gilid nito. Hindi nagtagal, lumitaw sa isip niya ang pangalawang larawan. Ang tanawin ng pangalawang larawan ay mas komplikado kaysa sa una. Ang pangalawang stance, tornado. Matagumpay na nakopya ni Francis ang larawan sa kanyang isipan. Ngunit nakaramdam siya ng pagod. Kung mas komplikado ang bagay na kinopya niya, mas maraming enerhiya sa pag-iisip ang kukunin nito. Ang ikatlong tindig, partial wind stance. Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin at pilit na kinuha ang larawan sa kanyang isipan. Mas komplikado pa ang isang ito kaysa sa kanina at sa oras na ito, mas lalo siyang nakaramdam ng pagod. Lumalabas ang malamig na pawis mula sa noo ni Francis sa natitirang enerhiya niya, halatang hindi niya kayang kopyahin ang pang-apat na larawan. Ho! Huminga siya ng malalim at pumikit. Pagkatapos ay pinaikot niya ang air crossing breathing technique para makarecover. Sa labas ng silid, 30 paghinga lamang ang kayang suportahan ng tatlong matatanda sa silid at lumiliit ang oras habang lumilipas ang bawat sandali. 10 hininga. 15 hininga. 20 hininga. Ang oras ay umabot sa limitasyon. 25 paghinga. 26 na paghinga. 27 paghinga. Pabilis ng pabilis ang paghinga ni Francis. Sa ngayon, nagsimulang maglaho ang pagod. Sa huling 2 paghinga, nasusunog na wind slice. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang bumukas at isang mahinang berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang mata habang pilit niyang kinokopya ang ika-4 na larawan. Home! Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang kanyang kamalayan na tinaakbo ng isang pader ng apoy. Ang magulong nagniningas na hangin ay tila winasak ang anumang bagay at lahat ng nasa landas nito. Ang kapangyarihan ba na ito ay nasa loob ng mga limitasyon ng mga magsasaka? Naramdaman ni Francis na natuyo ang kanyang bibig at para bang ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay sumengo. Ngunit sa katotohanan, hindi siya nasaktan sa anumang paraan. Ito ay isang ilusyon lamang. Shua! Ang pang-4 na larawan ay kinuha sa kanyang kaliwang mata. Tapos na. Pagod na bumagsak si Francis sa kanyang baywang. Sa halos parehong oras, binawi ng 3 matatanda sa labas ang kanilang lakas panloob. Weng! Ang mga larawan sa dingding ay muling tumahimik at tumigil sa paggalaw. Parang ordinary pictures lang ang mga iyon. Gaano karaming insight ang nakuha mo? Tanong ng 3 matatanda sa labas. Mga insight. Natigilan si Francis, talagang hindi pa siya nakakakuha ng anumang insight mula sa ikatlong palapag. Ayos lang. Ang mga larawang ito ay medyo malabo at karamihan sa mga henyo na nasa loob ay halos walang nakuha. Umalma si Elder Hanford. Wala silang naramdamang kakaiba nang hindi nakakuha ng anumang insight si Francis. Oo, kahit na ginawa mo, ang maliit na halaga na nakuha mo ay hindi pa rin mas mahusay kaysa sa isang pinakamataas na ranggo ng martial art. Ang isa sa iba pang matatanda ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang ikatlong palapag ay hindi kailanman binuksan para sa 2 kadahilanan. Isa, kailangan nito ang kapangyarihan ng 3 matatanda ng sabay-sabay at maaari lamang nilang mapanatili ito sa loob ng 30 paghinga.
Pangalawa, ang Holy Martial Art ay masyadong malabo at ang mga insight na nakuha ay masyadong maliit. Ang 30 paghinga ay masyadong maikli para sa sinuman upang ganap na makakuha ng anuman. Salamat sa mga matatanda sa iyong pagsisikap. Si Francis ay tila hindi nabigo. Oo, totoo na wala siyang nakuha sa loob ng 30 paghinga, ngunit kinopya niya ang lahat ng 4 na larawan sa kanyang isip. Pag-uwi. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at unang tumutok sa pagbawi ng kanyang mental energy. Pagkatapos nang ang kanyang mental energy ay umabot sa pinakamataas na estado, sinimulan niyang tingnan ang 4 na bahagyang Holy Martial Art na kasanayan. Hindi kumpleto ang Holy Martial Arts ng 4, may mga parte silang kulang at malabo. Ngunit kahit noon pa man, naramdaman ni Francis na hindi ganoon kahirap ang mga kasanayang ito. Ang una at pangalawang tindig ay mas madali kaysa sa kanyang Mysterious Wind Palm at ang pangatlong tindig ay kapantay nito. Ang ika-4 na paninindigan ay naglalaman ng kalooban na sirain ang lahat. Kahit na ito ay hindi kumpleto, ito ay lumampas pa rin sa mga limitasyon ng katawan ng tao. Makalipas ang mga edad, nagpakawala ng mahabang hininga si Francis at umiling. Naunawaan lang niya ng buo ang unang hakbang, flowing wind stance, ngunit ang buong pag-unawa sa kasanayang ito ay walang gaanong epekto sa kanyang kabuoang lakas, hindi ito kasing ganda ng pag-aaral ng isang peak-ranked martial art. Ito ay dahil ang unang tindig na flowing wind stance ay isang support skill, hindi ito isang offensive o defensive na kasanayan. Dahil dito, hindi gaanong pinag-isipan ito ni Francis. Bagamat may pakiramdam siya na kahit na ang 4 na kasanayang ito ay maaaring hindi na magamit sa kanya ngayon, ito ay magiging sa hinaharap. Sa umaga ng ikalawang araw, si Francis, kasama ang kanyang mga magulang, ay bumalik sa Greenleaf Village. Sa isa pang 2 araw, alis siya sa Feather Cloud City at pupunta sa Molten Province City na libu-libong milya ang layo. Sa isang kisap mata, halos 1 taon na ako sa main branch. Hindi maiwasan ni Francis na alalahanin na siya ay isang cultivator lamang ng unang ranggo nang siya ay pumasok. Sa loob ng 1 taon, tumaas siya ng mabilis at umabot sa ika-6 na ranggo. Sa iyong paglilinang at edad walang makakapigil sa iyo sa Greenleaf Village. Sinabi ng kanyang ama na si Tirso. Parehong ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang ang kanilang anak. Ang pinuno ng sekta ng sangay ay si Kelso, isang matandang lalaki na umabot sa ika-4 na ranggo. Bukod sa kanya, ang pinakamalakas ay nasa ika-3 ranggo. Nang makatanggap sila ng balita ng pagbabalik ni Francis, personal na lumabas ang padre de pamilya para batiin siya. Sa pag-iisip noon, si Francis din ang nangungunang henyo ng Greenleaf Village. Ngayon siya ay bumalik na parang bayani. Hindi nagtagal, pumasok sila sa pavilion ng branch sect. Ang gusaling ito ay hindi malapit sa kung ano ang gusali ng pangunahing sekta. May mga butas-butas na ito kahit saan dahil sa edad nito. Francis, ang mga tagumpay mo ngayon ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi napigilan ni Kelso na mapasigaw. Sa loob lamang ng maikling 1 taon, naabot ni Francis ang ika-5 ranggo at siya ang pinakamalakas sa branch sect. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Karaniwan, ang mga kabataang inirerekomenda ng sekta ng sangay ay pinababalik. Sa totoo lang, ang mga elder ng branch sect ay hindi naglagay ng labis na pag-asa sa kanila. Bahagyang natigilan si Francis nang malaman niya ang katotohanan. Hindi man lang naisip ng mga matatanda ng Greenleaf Village na maging isa siya sa mga henyo sa pangunahing sekta, naghanda pa sila para sa pagpapabalik sa kanya. Habang nagsasalita ang mga tao ay nagmula sa labas ng main gate ang mga hiyawan at hiyawan. Anong nangyari? Napataas ang kilay ni Francis at natigil ang pag-uusap sa silid. Ulo ng sekta, ang mga kalalakihan ng pamilya ni Lane ay dumating muli para sa gulo. Dumating ang ilang kabataang puno ng mga pasa ang mukha. Nakakatawa. Tumayo ang padre de pamilya na si Kelso. Pamilya ni Lane? Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Francis. Ipinanganak siya sa Greenleaf Village at kaya pamilyar siya sa pamilya Lane. Sa nakalipas na 10 taon, ang pamilya Lane ay mabilis na bumangon at lumawak ang lakas at sila ang naging pinakamalaking pamilya sa loob ng Greenleaf Village. Kahit na ang Greenleaf Village ay hindi maikukumpara sa Feather Cloud City, sila ay isang puwersa pa rin na dapat isaalang-alang. Naalala ni Francis na may mga alingaw-ngaw ng 2 hanggang 3 cultivator ng ika-5 ranggo sa pamilya Lane.
Sa nakalipas na taon kinuha ng pamilya Lane ang mga ari-arian ng maraming pamilya at ngayon gusto nilang bilhin ang minahan namin sa halagang 3,000 pirasong pilak lamang. Puno ng galit na sabi ni Kelso. Hehe, ang pamilya Lane ay may lakas ng loob. Malamig na tumawa si Francis pagkatapos ay lumabas. Francis, huwag magmadali. Ang pamilyang Lane ay mayroon na ngayong cultivator ng ika-6 na ranggo. Sinubukan agad siyang pigilan ng pinuno ng sekta. Si Francis ay malakas, ngunit siya ay isang tao lamang. Paano niya lalabanan ang pamilya Lane? Ang pamilyang Lane lamang ay mayroong 10 martial artist. Ang dalawa ay umabot sa ika-5 at ngayon ang isa ay umabot sa ika-6. Galit na kamao ng dragon. Sa labas ng gate ay sinuntok ni Francis ang isa sa mga cultivator mula sa pamilya Lane. Ang taong ito ay ika-5 ranggo. Bawat pag-atake ay magkasama. Bulalas ng pinuno. Agad na sumugod ang grupo kay Francis. Mabilis. Suportahan si Francis. Parehong bulalas ni Tirso at Kelso. Nauwi sa gulo ang sitwasyon. Hayaan mo akong lumaban mag-isa. Mula sa karamihan, sumigaw si Francis. Boom boom boom. Ang kanyang binti ay agad na nagpadala ng maaaring magsasaka ng pamilyang Lane na lumilipad. Hinarap ni Francis ang 10 tao ng mag-isa. Sino mang dumating sa loob ng kanyang saklaw ay tumanggap ng mga bali ng paa bilang kapalit. Hindi nagtagal ay naging blur si Francis at pinatumba ang pinuno. Oh, young master. Patawarin mo kami. Ang grupo ay lahat ay natalo ng isang tao. Sa gitna ng hiyawan at alikabok, tila napakagwapo at matangkad ng figurang iyon. Ha ha ha. Sa wakas ay nagpakawala ng tawa ang mga tao mula sa branch sect. Umiling si Francis, masyadong mahina ang mga taong ito. Talagang darating ang pamilyang Lane na iyon para maghayganti. Hindi ba dapat patibayin muna natin ang ating mga depensa? Tila nabalisa si Kelso. Ang pamilyang Lane ay pagkatapos ng lahat ng pinakamalakas na paksayon sa Greenleaf Village at halos 10 beses itong mas malakas kaysa sa pamilya ng Hanford Branch. Ipagtanggol. Malamig na sinabi ni Francis, bakit kailangan nating ipagtanggol? Bakit hindi na lang natin sila puntahan? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.